Business tycoon billionaire Atong Ang at actress na si Gretchen Barreto sinampahan na ng patong-patong na kaso ng DOJ dahil sa manawawalang sabongero. Ito ay kinumpirma ni DOJ Secretary Crispin Remulla na ang mga mismong mga kaanak ng mga biktima ng manawawalang sabongero ang nagsampa ng kasong multiple murder at serious illegal detention. Nagbunta sa Department of Justice nitong umaga ng Biyernes ang nasa 30 pamilya ng missing sabongeros kasama si Julie Dondon Patidongan upang magsampa ng patong-patong na kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pang mga personalidad na miyembro ng Alpha Group. Ayon kay Ryan Bautista, kapatid ni Michael Bautista, na nakuhanan pang nakaposas at bit-bit ng dalawang lalaki bago tuluyang mawala. Masaya daw sila dahil 4 na taon nilang hinintay ang pag-usad ng investigasyon. Ano po yung ipafile ninyong kaso at ano yung saloobin niyo tungkol doon? Murder po tsaka serious illegal detention po. Against kanino po? Sila Atong Ang po tsaka sa mga kasama niyo. Ano pong saloobin niyo tungkol doon? Siyempre masayang-masaya po dahil 4 years po namin nantay ito. Kasi yung anak ko na hindi naman po sa labay, bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad, yung paslangin sila. Katanungan ko sa aking isipan, kung nasaan na yung anak ko, kung ano nang nangyari sa kanya, ay nasagot na po. Reklamo? At ano po yung reklamo inihain po ito? Ang una po, ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Lea, at saka ibang mga pulis, si Atty. Caroline Cruz. Ito yung mga kasama po sa aming mga complaints. Ano po yung reklamo inihain po? Multiple murder po at saka serious illegal detention. So ano po ang gusto ninyong gawin ngayon ng DOJ dito? Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, investigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong pagdating namin. May sinabi po ba si Dondon o yung mga kapatid niya tungkol po sa pagkawala po mo? Opo. Anong sinabi? Paano raw po nawala? Ay, hindi ko po masasabi po kayo dahil mahirap po na sa amin po magsimula yun. Pero marami po siyang nasabi, maganda yung nasabi niya. Paano po? Ay, may pag-asa po pa rin. Mula sa pagkakuha nila doon sa bunga, sa anak ko, sa nadala ko sa pinagdalhan nila. Okay, thank you ma'am. Dumating din ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa DOJ upang makipagpulong kay Secretary Jesus Crispin Remulla. Pinuri ni Remulla ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan dahil sa tapang nito na ibunyag ang mga nasa likod ng manawawalang sabongero. Itinuturing ni Remulla si Atong Ang bilang main player sa kaso lalo na at siya ang amo ni Patidongan. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinambabayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. Maybe if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Kasama yan sa pwede nating sabihin na persons of interest. Natitiyak ni Remulla na mayroong patas na pagdinig sa kaso para magkaroon ng tamang pagresolba sa kaso. Sinabi rin ni Remulla na malinaw na mayroong pangunahing saksi at testigo na nagpapatunay na sangkot si Ang. Ayon pa sa DOJ, magkakaroon muna ng evaluation. Kapag may sapat na basihan, saka lamang sisimulan ang preliminary investigation at hihingin ang panig ng mga respondent. Like we said, we cannot give any information yet kasi evaluation pa lang ito. I mean, to be fair about it, when you go through evaluation,
it is as if no case yet has been filed for preliminary investigation. Samantala, kinumpirma ni Patidongan na maraming nalalaman kaugnay sa kaso ng manawawalang sabungero ang dalawa niyang kapatid, na minsan din naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Kasalukuyang hawak na ng pulisya ang dalawang kapatid ni Julie Dondon Patidongan na malaki raw ang maitutulong sa missing sabungeros case. Ang isa sa kanila ang lalaking nakunan sa CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa manawawalang sabungero, at ang isa raw ay ang lalaking nakunang iniskortan ang isa pang nawawalang sabungero habang nakaposas. Sir, this morning po nakausap po namin yung mga pamilya ng mga nawawalang sabungero at sila po ay nagkumpirma na naghain po sila ng reklamo dito po sa Department of Justice. Ano po yung inihain nila at laban po kanina? Actually, hindi ako kasama sa sa tumatanggap ng mga complaint. But syempre, sila ang families na involved dito dahil mga anak nila siguro, o kapatid nila, o asawa, mga nawawala. Kaya natural lang sila maghahain ng kaso. And ang for-fight nila dyan, kidnapping, murder, well, it's for us to appreciate lang sa mga affidavits na padalhin din nila rito. So it's really up to the prosecution power to determine kung ano ang tamang gawin sa bawat reklamo na final dito ngayong araw. Sir, ito na po ba yung resulta ng ating pong case built up with the PNP-CIDG? This is part of it. Kasi ongoing naman yung ibang efforts natin. Whole of government naman yung approach natin. At tumihingi tayo ng tulong sa iba't ibang branches ng government. Pero pa naka-standby to help. Kaya lang, syempre, ang nakasalang yung talaga na very busy, which we appreciate talaga. Napasalamat kami sa Coast Guard. Kasi malaking bagay na they do the technical dives. So napakahirap na gawain yan. It's not easy to be doing what they're doing. Diving in fresh water na gano'ng kalalim. Sir, in interviews po this morning with the families, ang sinabi po nila, sila po ay nag-file ng reklamong multiple murder and serious illegal detention and other complaints against the businessman Charlie Atong Ang and other associates. Ano po yung alam niyo po? Well, meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. So basically, we take it from that. The witness has already given us many a lot of information about. Nabigyan niya tayo ng informasyon tungkol sa mga pangyayari at kung paano ginagawa ang nangyari at kung sino-sino ang mga naroon sa may sala sa mga krimen na naganap laban sa mga sabungerong nawawala. At mahalaga dito ay magkaroon ito ng paglilitis pagdating ng panahon para naman magkaroon ng katahimikan ng lahat, ang isipin natin lahat mga Pilipino. Kasi nga, kung hindi natin aalamin, hindi natin gagawin ang dapat gawin dito, ano na lang tayo? Tayo ba'y alipin na lang ng pera? At tayo ba'y, ang buhay ba natin ay nakasalalay lang sa may pera? Kung sino mamiliri, kung sino mabubuhay, sino mamamatay? Hindi naman tayo dapat ganun. Kaya nga, as a responsible society, our legal system will not allow this kind of involvement of people in such a heinous crime. So the Department of Justice ang nag-lead po ng investigation na ito. Pero ano po yung maaasahan naman po ng mga respondents pagharap na po nila dito po sa DOJ? Anong aasahan nyo? Ng mga respondents, sir. Fair naman tayo eh. Hindi naman tayo, we do not condemn without listening. Ang mahalaga due process, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Life, liberty, or property. Sir, bukod po kay Atong Ang, sino po yung ibang mga personalities po na sinapahan po? May mga John Doe and Jane Doe, it is for us to fill in the blank spot. Meron pa tayong kailangan i-ascertain
among these John Does and Jane Does, yung ibang role nila. Kaya lang it's just right that the Department of Justice probably starts sifting through the statements made by the witnesses and the complainants on kung ano talaga ang dapat mangyari dito. Kaya mahaba proseso ito. Sabi ko nga, katulad nung ginagawa ngayon ng technical dives para i-recover yung mga remains, as pointed out by Dondon or Totoy, ay kailangan talaga patsakalan tayo dito. Proseso to. So it will take a long time. Hindi to overnight. Kasi may mga tao gusto, may DNA test na ba? Meron na bang ganito? Meron na bang ganyan? Hindi po, mahabang proseso po ito. Tsatsagain natin to hanggang matapos ito lahat. Pero sir, dito po sa complaint po na final ng mga pamilya, kasama na po dito yung pinabase na po yung affidavit po mismo ni Julie Dondon Patidongan. Siyempre, yun ang yung mabigat na statement talaga ng nakakaalam eh. Minsan na kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed. Highly placed, ano ba tawag dito? Anong terms natin dito? Embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Napakahalaga ng kanyang pagtulong sa atin dito. Sir, balikan ko lang po. Doon po sa investigation natin at doon po sa mga reklamo pong naihain, ano po specifically yung mga naging partisipasyon nito nga pong si Mr. Ram? Siya yung ano yan eh. Siya ang may-ari ng... Siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pero niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Hearing, trial talaga ang mahalaga dito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Kasi nga, kahit sa kasaysayan ng ibang bansa, pag criminal organization, napakahirap po ipatunayan ang mga krimen na ginawa at ginanap na lalo-lalo na pag pinag-uusapan natin ng number 1 sa organization. Kaya ang mahalaga talaga ay we make the most of the testimony of Dondon. Sabi ko nga, madalang yung ganitong highly placed source, embedded. Saka talagang malalim ang involvement na lumabas para sabihin ang lahat. Very rare ito. It's an opportunity to ano dito eh, the Philippine justice system is on trial here. Kaya kailangan dito talaga tibayan natin ang ating mga loob at hindi tayo magpapatinag. So ano man sa ano man na pwede nilang gawing hamon dito. Pagkaya niyan, maraming gustong guluhin na storya, maraming gustong ibahin ang narrative, pero hindi po. Malinaw po yan sa Department of Justice ngayon. Kasi nga, the witness came forward on his own volition. At kinausap natin na maayos. At ang impormasyon niya ay talagang considered highly reliable. Pwedeng paniwalaan talaga ang kanyang mga sinasabi. Sir Jones po from ANC. Sir, si Elaine Patidongan po yung kapit ng politiko. Siya po ba yung sinasabi niya before na maging bagong witness? Yes, sure. Dalawa yan. Yung isang kapatid, nandun din. Ito may conviction na yung kapatid, kaya nga nagtatago sa batas dati yan. Si Elaine naman was given documents to travel by the principal. Ginamit sa pag-alis niya sa bansa. At ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sombrero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable din talaga. It also proves that Totoy or Dondon was saying the right thing.
totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ang pagpatay. Sir, sabi po ng legal counsel. 10 tao yung na-witness siya patay. 10. Sir, na-witness hindi siya yung mismo gumawa? Ang tingin ko, witness siya. Witness siya. Pero, just the same. Ano yan, we want to get as much information as we can. At sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong kaso. At kailangan talaga, likumin mo talaga yung ebidensyang pwede. At ito yung isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa pagkaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At marahil, kasama siya roon. Kasama siya. Pero yun yung ating nakuhang testigo, kaya talagang nagpapasalamat din kami na merong hong nakikiisa sa ating gobyerno para sa bagay na ito. Sir, kasama na po ba yung statement ni Kim Patidongan dun po sa reklamo kanina? Okay ba? Kasama. Hindi kasi ako kasama sa sa prosecution panel, hindi naman ako kasama dyan Ang naging trabaho ko rito is to coordinate everything together with the PNP Chief Torre, who started this way back in March, I think. Parang March kami nagsimula dito. Kasama na rin po ba siya dun sa inireklamo? Siya at si Jose Patidongan? Kasama siguro sa statement nila yan, so i-interpret yan, so malamang kasama siguro. Sir, nagsabi po yung legal counsel ni Atong kahapon na Patidongan Brothers daw po yung totoong mastermind sa legal counsel. Reaction na po, sir? Natural for them to talk their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Diba? Sabi ko nga, ang kalaban natin dito, the best lawyers money can buy. Pero lang yan sa kanila. Sir, kanina nakausap niyo po si General Torre at kayo po ay nagkaroon po ng case conference. Ano po yung maaari niyo pong We will speak with one voice. Hindi kami pwedeng hindi magkasundo rito kasi isa lang ang pakay namin. Kaya kahit na subukan nilang guluhin to murky up the waters, ay hindi mangyayari. Malinaw sa amin ang aming katungkulan na daanin at dalhin sa paglilitis itong kasong ito. Ito ang aming tungkulin na sinumpaan sa aming mga posisyon. Sir, much po ng Red 95. Sir, yung sinasabi po ng PNP kahapon na wala namang pamilya dun sa mga... Wala yun. Sabi ko na isa process Porque ba sa unang buto, wala ilang daang buto na ba nakukuha? Hindi pa It's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Hindi na sila magsasalita po dyan. Sir, advice po natin or message sa families, baka kasi medyo na-discourage sila. Matagal ko na sinasabi sa mga pamilya ito, hindi ko bibitawan itong kasong ito. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kabila. Talagang dumating yung talagang pagkakataon na mahilig na ang lahat para litisin ang kasong ito. Sir, Grant po from Pogo Radio. Sir, hindi na po na-update sa Japan na pakipag-coordinate po natin. Wala pa kaming word ulit. Nagkita lang kami ng ambassador ng State of the Nation at maganda naman ang aming naging usapan. Kasama po dito yung paghingi natin ng tulong about sa DNA testing. Oo, pati yun. Kasi kailangan natin ng iba pang advanced techniques pa. Siyempre, ano naman tayo? Minsan, behind talaga tayo sa magandang techniques So, we will go going through all the help that we can use all the help that will be given to us. Basta organisado, scientifico, at may maunawaan ng korte at maunawaan ng mga scientista ang mga sasabihin ng ating mga forensic technicians. Kung kinakailangan ipadala sa ibang bansa upang tingnan, padadalo natin. Wala tayong titipirin dito. Napakahalaga ng kasong ito. Let's get on point with former CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas. General Macapas, maraming salamat po sa inyong oras.
Magandang gabi po, ma'am. Maraming salamat na mapakinggan ng madla ang aking side. Pag-usapan po natin ang inyong inclusion, ang inyong papel dito sa issue ng missing Sabungeros. Gaya ng sabi ko po kanina, a new twist. O sabihin po natin, update dito sa kaso ng mga missing Sabungeros. Ang lumalabas, General, kayo daw ang itinuturo na pasimuno sa pagtawag sa mga pamilya ng mga missing Sabungeros at ipapirma sila ng panibagong affidavit kung saan itinuturo na mastermind ay ito pong si Dondon Patidongan. Unang-una, General, pinatawag niyo ho ba yung mga pamilya ng missing Sabungeros? Ganito yun, ma'am. 2 beses lang kinausap ko yung mga pamilya ng biktima ng mga Sabungero. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Pangalawa, yung tinawag ko sila lasandi lang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidungan Brothers, which we believe na part ng process yun na dapat isama sila bago sila magiging state witness. So, wala akong kinausap na pamilya or sino man na papirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. Ang sa akin, sabi ko sa kanila, dapat hustisya para sa lahat, para sa kanila. Wala akong tinawag. In fact, isa lang ang sumipot noon. Yung lang yung kaso sa may Bulacan. Wala nang iba. Kasi allegedly mayroon silang ibang prior appointments. Okay, so isa lang po yung sumipot at nakausap po ninyo na pamilya ng biktima. Alright, and sino po itong pamilya na ito? I'm sorry, ma'am. I do not have the record here. Okay. Nandito na po ako sa Jinsan. Pero I suppose it was case number 7. Basta ang involved noon was yung parte ng Bulacan. Okay. Yun lang yun. General, ganito po kasi, no? Ang nangyari po dito, and for context, noong pong SONA, yung aming pong reporter na si Joash Malimban, ay nakausap po yung ilang mga pamilya ng mga biktima. Nandun po sila sa labas ng SONA. I assume, no? They were outside. At ang sinabi po ay ito, and I will quote, para po clear. Ang sabi po ng isang kapatid ng nawawalang Sabungero, kung maaari, palitan yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila, yung witness namin. Hindi naman po tama yon. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal ang kanyang buhay para matulungan kami. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Gusto nilang kasuhan yung witness namin. In other words, sir, it appears that the family, the brother of one of the missing Sabungeros, hindi po nagustuhan na isasama sa kaso si Dondon Patidongan. Ganun po lumalabas. Ma'am, it is up to the DOJ kasi ini-explain na yan sa kanila na part ng proseso yun. Bago sila magiging state witness sa kaso, dapat kasama sila doon sa akusado. I don't want to interfere with the DOJ, pero as to our understanding, ganun ang proseso ng batas natin. So, hindi ko alam kung anong nangyayari sa investigasyon. Isa lang ang masasabi ko dyan, ginawa namin lahat ang trabaho namin. Ginawa namin mabilis ang trabaho namin. Along the way, siguro mayroong hindi lang na ipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Palagay niyo ba, General, nagkulang siguro kayo sa pagpaliwanag sa kanila? At nagkaroon ng miscommunication? I think, ma'am, it's one of our investigators failed to explain to them kung ano ang proseso ng ganun. On my part, I want to make it clear, ma'am. Unang-una, hindi po ako nirelieve ni Chief PNP dahil sa kasong Sabungero. Ako po ay nilipat ni Chief dahil nakiusap ako. Hindi ko naman magamit ang ranggo. Hindi naman ako ma-promote dyan sa CIDJ dahil wala na akong 1 year sa serbisyo.
Kaya nilipat po ako mag-RD. Wala pong kinalaman ang sabungero issue, ma'am. Pangalawa, masakit lang ang loob ko. Kasi lumalabas sa media na pinaparilib ako at kung ano-ano pang sinasabi sa akin sa article ni Ramon Tulfo. I want to make it clear. Sana nakinig siya dito sa atin. Na kahit kailan, ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit i-post na ko yung kaluluwa sa kanila. Ano ho ang nangyari sa inyo nung kayo ho ang sinasabi niyo po, kayo na ang humingi? Kanino po? Kay PNP Chief Torre na tanggalin po kayo as CIDG Director? Ganun ho ba? Am I understanding it correctly, sir? Yes. 2 weeks lang ako, ma'am, nag-assume, nakiusap na ako. Sinabi ko na sa kay Chief, Sir, hindi na po ako ma-promote kasi less than 1 year na po ako sa serbisyo. Kaya naghahanap kami ng papalit sa akin dyan. Kaya wala pong kinalaman yung sa bungero issue. Okay. Paano ho natin mako-connect or help us understand, sir, na ngayon po sinasabi ninyo, kayo ang humiling. Kasi kayo po ay naging chief ng CIDG June 19, kung di po ako nagkakamali. Yes, ma'am. Okay. Ganito po. Ganito, ma'am. Go ahead, sir. Let me explain first. Nung pagpunta ko sa Krame, nagparilib ako galing BARM. Kinausap ko ni Chief. Ito, ma'am, ang totoo. Papunta sana ako ng 4A. Unfortunately, dahil may mga political backups, wala naman tayo doon. So, hindi pa ako natuloy ng 4A. So, temporarily nilagay niya ako sa CIDG kasi bakante dyan, walang namumuno. Yun po ang katotohanan sa issue na ito. Kaya sabi ko sa kanya, Sir, hindi naman ako mapopromote dahil 2-star man ito. Hindi ko magamit yung opisina. Nakiusap ko kung pwede, sir, ilipat mo na lang ako. At kailan ho kayo nalipat mula nang nag-assume po kayo ng June 19? Kanina lang, kahapon lang, ma'am. Effective Monday, 28 July. Okay, so you were relieved last Monday, July 20, yes, ma'am. July 28, noong SONA yes, po ng Pangulo. Pero Sunday pa po, ma'am, sinabihan na po ako na malipat ako. Ano pong sino ho nagsabi sa inyo? Si PNP Chief Torre? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What exactly did he say to you, General? Did he say that, okay, lilipat na kita? May problema dito sa issue ng missing sabungeros? Or wala pong sinabi si Chief ng gano'n, ma'am. Basta sabi lang niya sa akin, ilipat niya ako. Wala ho siyang sinabi na may usap-usapan kasi na may tao na pumapapel o may papel dito sa missing sabungeros at medyo naaantala yung investigasyon o nagkakaroon po ng ibang pivot itong investigation? Wala pong sinasabi, ma'am, wala pong sinasabi regarding sa sabungero, ma'am. I want to make it clear, ma'am, na nagkaroon ng issue yan dahil nung pagdating ng Patidungan Brothers dito sa Pilipinas na kinuha namin sa labas ng bansa. Kasi unang-una, yung sa pinag-i-interview si Dondon na sinasabi niyang mga tauhan niya sa social media, sinabi niya, mga tauhan niya, yung nag-withdraw ng pera sa ATM at saka yung nakita sa CCTV na kasama yung nakahandcuff. So we conducted research and we found out na mga kapatid niya yun. Never niyang sinabi yun sa social media. Sa media interviews niya. General, lagyan po natin ng, pasensya na po kayo para po masundan itong inyong ikinukwento. Lagyan po natin ng premise itong sinasabi niyong CCTV footage. Bigyan niyo po muna kami ng karagdagang detalye hinggil dito sa CCTV footage na meron pong nakitang mga nagwi-withdraw sa ATM doon po sa accounts. Tama po, no? Account ng mga sabungero. Tama ho ba? Yes, ma'am. Okay. Go ahead, sir. Pakikwento. Yes, ma'am. Kung matandaan natin, ma'am, itong kaso na to ay inimbestigahan na before ng group of CIDG personnel. So when I assumed as the director, pina-review ko po yon. And isa doon sa
interview ni Colonel Silvio na nakikita namin, sinasabi niya na kung makuha lang niya itong dalawa na nakita natin sa CCTV, kung saan yung isa ay nagwi-withdraw sa pera ng ATM ng isa sa mga missing na sabongero at yung isa ay nakahankap, masosolve na niya ang kaso. So from that information, we followed it up. Hanggang na interview sa interview ni Dondon na mga tauhan niya yun at walang kinalaman. So, pinurso namin yung investigation, ma'am. We found out na itong dalawang ito ay wala sa Pilipinas. We were able to get their identities o kung anong ginagawa nila sa labas. Kaya pinapalo up namin kasi ito yung tingin namin will have the direct link doon sa mga missing na tao. So sino po itong dalawang sinasabi ninyo na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw? Sino po sila? Sa allegation, sasabi ni Dondon ay mga tauhan lang niya. Pero nung nakuha namin sila, yung isa ay si Jose Patidungan, na kapatid niya, at yung isang Ilakim Patidungan, na kung saan nung nakuha namin siya, ang hawak niyang passport ay Robert Bailon. So nung dinala namin sila sa Pilipinas, itong si Jose Patidungan, meron na po siyang warrant. Unfortunately, or fortunately enough, na yun palang warrant na yun ay may conviction na. So wala kaming magawa kundi sundin yung order ng court. Yung na-surrender siya, itong si Jose Patidungan. Na-surrender po siya dahil meron na po siyang hatol. Yes, ma'am. Mayroon sa ibang kaso. Yes, okay. Opo. Pero ito pong si Jose, how is he related to Dondon, General? Kapatid po. Kapatid, okay. Tapos yung pangalawa po na Patidungan din, pero pumasok ang parang identity, ay sabi niyo po, Robert Bailon? Yes, ma'am. Ay half-brother po niya ito. So, from there, ang tingin namin sa investigasyon, sila yung makapagsalita talaga kung sino ang involved, maliban kay Dondon. Kasi sila, mayroon tayong direct link doon sa mga missing na tao. And what did they say, sir? General, what did Jose Patidungan say at ito pong alias Robert Bailon? Actually, ma'am, hindi ko na sila nakausap pagdating sa Pilipinas. Hindi ko na sila nakausap. Ang mga nakausap na lang nila ay investigador. Yun nga, ma'am, ang una nilang reklamo, ma'am, bakit filean sila ng kaso? Sabi ko sa mga pulis ko, ang instruction ni Chief ay filean sila ng kaso. Eh, bakit tayo susuway doon? Utos ni Chief yun. Chief PNP, General, kailan po sila, sabi niyo kasi nakuha namin sila, hindi ho ba yun ang mga salita ninyo? Ibig sabihin, nakuha, you were able to bring them back, tama ho ba, to the Philippines from where? From foreign land, ma'am. Ayaw kong sabihin kasi pakiusap ng imbahada natin doon, ayaw nilang masabit dito sa kaso. Ayaw nilang malabas, kumbaga, kasi delikado ang area. So, anyway, is it in Asia, sir? Okay, yes, so, ma'am. Okay. Nandito lang sa Asia. Okay, so nakuha niyo po, kailan niyo po ito nakuha at naibalik sa Pilipinas, these two individuals, sir? Nakuha namin, ma'am, July 19. Bumalik kami dito ng 21 ng gabi. Okay. 22 na ng madaling araw. Umaga na kami lumapag. Okay. At pagkatapos, yung una po, ito pong si Jose, ay sinurrender niyo po. Would that be correct, sir? Because he has a conviction. Wala pa, ma'am. Sinerve muna namin yung warrant. Nung pagka-serve ng warrant, siyempre, ni-return ang warrant doon sa court. Ang court nagsasabi na convicted na ito. Opo. At nagbigay na ng order. So ano pa magawa namin, mga pulis? But General, batas, forgive yes, me for interrupting. If you picked up these two individuals together with some other, siguro members of your team, ano po, in an Asian country at dinala niyo po dito sa Pilipinas, didn't you get a chance to speak to the two gentlemen, the two individuals? Ano po yung nag-transpire doon sa inyong conversation? Wala, ma'am. Kami, ma'am, nag-uusap casual lang, ma'am. Wala kaming pinag-usapan regarding crime.
Dahil yung travel nga namin, ma'am, ay parang, I should say, escape and evasion. Kaya, ma'am, kaya hindi kami masyadong nag-uusap, ma'am, hanggang dumating kami dito sa Pilipinas. General, you did not even say that dadali namin kayo sa Pilipinas dahil kayong nakita dito sa CCTV na nagwi-withdraw on behalf of the ATM na pang-aari ng isang missing sabungero. Wala ho kayong, there was no mention of that I suppose, ma'am, na-mention niya ng mga kasama ko sa kanila. Na-mention yan. I suppose, na-mention yan. Kasi hindi ako nakipag-usap sa kanila masyado. In-interview ko lang sila kung anong mga pangalan, wala na. And why was that your posturing siguro, General? Bakit parang you chose really not to speak to them? Because that would have been your chance, sir, to, I guess, know more? Or were you taking caution? Bakit po? Ma'am, meron tayong investigador, meron tayong mga investigador na nakiusap sa kanila. Why should I interfere? Hindi ko ugali yun, ma'am, na wala sila sa madaling salita, ma'am, doong sa lugar na yun. Wala kaming lugar para i-interrogate sila. I see. Okay. Nagtatago nga po kami. Kaya dito sa Pilipinas, pagdating namin, ang mga investigador na ang nag-interrogate sa kanila. Wala na akong papel doon. General, just very quickly, before we go on a break, yung sa mga investigador na nakausap po sila, ano po ang sinabi sa kanila nung dalawang magkapatid, 'di ba? Brother and half-brother ni Don Don. What did the investigators find out? And what did they tell you? Isa lang ang matibay na sinasabi ng mga investigador sa atin, ma'am. Yung base doon sa testimony ng dalawa, we can file all the cases. So, pitong kaso yan. 8 kaso yan. We can all file the cases for the, I think, 7 or 6. Kasi yung isa hindi daw yung sa Bungiro na kaso. Pero nakaregister kasi na sa Bungiro, kaya sinama namin sa investigation. Unfortunately, yung pang-8, parang hindi siya sa Bungiro na issue. You can file 6 or 7 cases against who? Are these 6 and 7 cases of those responsible for the missing sa Bungiro? Yes, ma'am. Lahat yun, ma'am, yung itong 3 possible witness na sila patidungan, kasi kasama sila doon, court na prosecution naman ang nag-asa court para i-discharge sila as suspects para gawin silang witnesses. And doon sa lahat na pangalanan nila, ma'am. Hindi pa kasi tapos yung hindi yung kaso, hindi pa tapos lahat ginawa ng mga investigador. Opo. Kasi 8 yun. So lahat na pangalan, ma'am, hindi ko nakita yun kung sino-sinong nakikita ko lang na ang dami, sobrang 50 ata yun. Pero hindi ko yun inaisa-isa. Bahala ng investigador, mayroon tayong investigasyon, mayroon tayong investigador doon na nakiusap. Bahala na, pero ang deklarasyon ng investigador, with this testimonies, itong 3 na nagko-collaborate, we can file all the cases. So para sa mata namin, ma'am, masolve namin yung krimen ng sa Bungiro. Opo. And General, if you were parang airtight ang sinasabi nyo with ang sinasabi ng investigators that you can file a case. File a case against who is sinasabing mastermind. Doon po sa sinabi ng investigador, sino po ang sinasabing mastermind dito sa kaso ng mga missing sa Bungeros? Simula pa naman, ma'am, sa mga deklarasyon ni Dondon, it is Atong. All right. We need to take a very short break. We'll continue our discussion with Police Brigadier General Romeo Macapas when we return. Stay tuned. This is On Point. Welcome back. Still with us, former CIDG Chief Police General Romeo Macapas. All right. I think we must have lost him on the line. We're getting a busy signal right now. We're going to try to get him back on the phone. So basically, there is a new update or a twist in this story dito po sa kaso ng mga missing sa Bungero. There is now this Brigadier General Romeo Macapas who headed the CIDG. He was assigned there, or he was brought to the CIDG or named as director of the CIDG last June 19. Ang kwento po ni General ay he asked, siya po ang humiling na ma-relieve o matanggal dito sa CIDG because of promotion, yung kanilang promotion dyan po sa
Philippine National Police. And in fact, he was saying that he was hoping na papupunta daw siya sa 4A, but because of politics, I think, is the word he used, hindi po siya napunta sa 4A. Kaya pansamantala umano siyang itinalaga to the CIDG. There has been also some interviews of our correspondent. This is an exclusive report of our correspondent Joash Malimban, wherein nakausap din po niya yung ilang mga miyembro ng yung mga pamilya rather ng mga missing sabungero, at it appears that they're not quite happy, allegedly, dito kay General Macapas. All right, we have him back on the line. General, salamat po again for your time. So, I'll continue our discussion. General, I left it at sabi ko po sa inyo, tinanong ko po sa inyo sa investigasyon ng mga investigador, lumalabas po sino ang mastermind, at sinabi niyo po ay si Mr. Atong Ang. What exactly did they say about the participation of Dondon Patidongan, his brother, Jose, and his half-brother? Yung pong tatlo. Ma'am, again, wala akong alam ma'am sa ano. Ang mga investigador na po ang kumukuha ng mga statement na yan. Hindi ko alam kung anong detalye niyan. Ang sa akin, importante, nandyan yung tao. Wala na po akong investigador na po ang nag-i-interview noon, ma'am. I understand that, General, and I hope you don't mind, but as CIDG chief, heading the investigation of a very important story, did you not wonder, or were you not at all even interested about more details about this, sir? Ma'am, kasi as I have said, hindi pa po tapos ang investigasyon. Magkakaroon man yan ma'am palagi ng anong tawag nito, ng anong tawag na yung sabi namin case conference. Unfortunately, nung Sunday, nag-quick case con kami. Yun lang ang sinabi ng investigador sa akin muna, na with their statements, we can file already the cases involving sabongeros. Okay. Sabi niya, itong kaso na to. So, as to the details, ma'am, hindi ako masyadong kumuha muna kasi hindi pa nga tapos kung sino-sinong ma-filean, kung kailan kami maka-file. In fact, sinabi ko sa kanila, bilisan natin. Last Sunday po yun. Sunday kami nagmi-meeting. Tapos Monday was nung na-relieve ka na, General? Actually, ma'am. Sunday din pala nung na-relieve ka, pero effective Monday. Yes, ma'am. Sunday nung ma'am, sinabihan ako ni Chief na ililipat na ako. General, do you think that there's a possibility they were, frankly, do you think that they were unhappy with you heading that investigation in the CIDG? Ako, ma'am, ramdam ko po yung sinasabi nila doon na they are unhappy with what going on. Kasi ayaw nilang papailan sila ng kaso. At saka pinaliwanag naman sa kanila ng DOJ yon, sabi ng investigador ko, yung officer in charge. Pinaliwanag naman sa kanila kung bakit sila i-include sa kaso. Hindi ko maintindihan kung bakit sila naggaganon pa rin sa akin. What do you plan to, General? Ano ho ang plano nyo? Kasi ang lumalabas nga na kahit yung mga pamilya, unhappy nung kayo ay nandyan sa CIDG, ngayon nga po ay wala na kayo. Tapos kahit po si Dondon Patidongan, let me tell you what he said. I don't know if you were able to catch the report. Ang sabi niya, yes, totoo na pagbabaligtad nga ang nangyayari. Kaya yun ang napala ni General Macapas dahil ang utak niyan, si General Macapas, dahil gusto niya, baliktarin ako yung mastermind dahil mayroong isang tao na nasa likod niyan. Ay, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, ma'am. Hindi ko maintindihan kung saan siya galing ng impormasyon na yan. In fact, yung mga kapatid niya, kinuha ko sa Cambodia. Okay. I'm sorry. Hindi makalabas yan, ma'am, kung hindi namin ni-rescue. I see. Tapos ganun ang gagawin niya sa amin. Na sumama ang loob niya kasi ayaw niyang ma-filean yung kaso. Hindi kasi niya sinasabi na yung mga kapatid niya ay may warrant, yung una-una. At yung pangalawa, hindi pangalan niya, yung passport niya, hindi pangalan niya. Anong gagawin namin? Instruction ni Chief, is-filean ng kaso.
What happens Bakit now? sa akin siya magsama ng loob? Bakit siyang may sama ng loob? In fact, meron pa po siyang sinabi na 100% nakakuha na yan ng kabayaran kay Mr. Atong Ang. Ang problema sa mga ganito, ma'am, pareho ito silang negosyante, magkasama ito sila. Ngayon nag-aaway sila, gagamitin ang pulisya. Okay. Itong ganitong mga klaseng tao. All right. General, last question, sir. What is your appeal? Yun lang ma'am ang appeal ko, ma'am, lalo na sa media natin, personal. Kisuyo lang na wag naman nilang parang huhusgahan kami sa publiko. Nagtatrabaho kami ng maayos. We deliver the goods, I should say. Sabi nga ng PNP, PNP, hindi kami magpapabuli. Pag binubuli na kami, lalaban kami. General, sila yung mga... Pasensya na po. Isang tanong lang po. Nakausap niyo na po ba si Chief PNP Torre regarding this? Actually, ma'am, nagsasalita na si Chief nung turnover ko sa IDG. Sabi niya, sila yung may problema, bakit nila tayo dinadawit? Sila yung may problema dyan sa problema nila. Bakit kami ang ma-involve? Sinabi na ni Chief yan. Sinabi na niya doon sa mga tauhan namin sa CIDG. Alright. Pagkatapos, ngayon ma'am, nandito naman ako sa Mindanao na. Nag-assume na ako kanina na as the Regional Director of Pro 12. RD po kayo ngayon ng Region 12? Yes ma'am, RD po ako. Kung minalas ako, wala sana akong posisyon. Alright, we needed to get your side and thank you sir for your time. Former CIDG maraming Chief. Salamat. Nailabas ko yung sama ng loob ko. Maraming salamat po sa inyong oras, former salamat. CIDG Chief, Police Brigadier General Romeo Macapas. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.